Ayun, what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Meron na naman tayong tatalakaying matinding balita ngayon. No? Bibigyan natin ng reaksyon. Tatalakayin natin tong balitang to. Bibigyan natin ng reaksyon. No, uulitin ko, ito po ay reaksyon at hindi balita. Yung balita ang ating nire-reaksyon. Yun. So kung anong nasasagap natin, yun ang nire-reaksyon natin. So syempre nasagap natin to kay Malacanang Watch 2024. At bibigyan natin ng reaksyon, no? Dahil ba si Romualdez daw, si BBM at si Trillanes ay natatakot na. Aba! So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video ito at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Atin pong pag-usapan itong nag-trending na... Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credit. Syempre, suki ako nito ni Sir Don Mar. Ayan na. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Don Mar TV, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Syempre, laging fresh yan. So, ipagpatuloy na natin. Kung saan ay pati mga vloggers ng mga bangag, vloggers ng mga dilawan, pinklawan, vloggers ni Tambaluslus. Sabi nila, mukha raw may panibagong sanib pwersa na itong tatlong grupo na ito, no, ay wala silang choice. Okay? Wala silang choice kundi magko-combine sila ngayon. Kasi ayun na, gano'n na nga yung ginagawa nila ngayon. Nagko-combine na sila. Tama yun, wala na silang ibang choice. nakita nila, napansin nila na itong impeachment trial na naganap ngayon kay VP Sara, malabo. Malabo na ma-impeach si VP Sara. Kasi pinagbabasihan nila from day 1 hanggang sa kasalukuyang ngayon na impeachment trial na panood ng sambayan ng Pilipino, hanggang ngayon hindi nila ma-establish na merong korupsyon na nangyari kay VP Sara. At hindi nila mapatunayan na meron pong nilabag sa konstitusyon si VP Sara para ma-impeach. Tama. Ang tagal na ng impeachment na yan, wala pa silang napapatunayan. Ang gusto lang talaga nila makita si Sara Duterte na lumabas dyan sa impeachment trial. Siguro baka magpapa-autograph. Yun siguro yung gusto nilang gawin. Pero talaga, no, kung aaralin mo yung senaryo, kung titignan mo yung senaryo sa mga nangyayari dyan sa impeachment trial, halata naman kasi na talagang mananalo si VP Sara sa kaso na yan. Although sinasabi ng iba, mai-impeach daw, malapit na daw ma-impeach si Sara Duterte, okay, paniniwala nyo yan. No, ginagalang namin yan. Kami sinasabi namin, hindi siya mai-impeach, kayo sinasabi nyo mai-impeach, paniniwala nyo yan. Hindi ko babastusin ng paniniwala nyo. Kung yun ang gusto nyo na mai-impeach siya, edi go. Pero paano yan pag hindi siya na-impeach? O ano gagawin natin? At last but not the least, alam nila na pagdating ng panahon na magbotohan sa Senado itong mga senator judges, ay hindi nila makukuha ang 16 votes. Pero sa totoo lang, Sir Don Mar, ang problema dyan, kung mamagicin, yun ang kalaban doon. Kapag minagic yung impeachment trial ni VP Sara. Kasi alam naman natin, gustong-gusto nila matanggal si Sara Duterte. Oo, totoo yan. Gusto naman talaga nila matanggal yan eh. Dahil kinakabahan sila dyan eh. Oh. So, may posibilidad na baka magicin. Pero kung hindi mamagicin, goods! Walang problema. Sana nga. Diba? 2/3 ng lahat ng mga senator judges. Kaya goodbye. Totoo yan. Kaya ngayon sila, nagpanic sila. Okay? Alam niyo ba bakit nagpanic sila? Kasi, ang kampo
ni Martin Romualdez, dala itong mga galamay ni Romualdez. Sino ba itong mga galamay ni Romualdez? Yung mga House of Representatives na mga kongresista. Sina Luistro, De Lima, Jokno, Barbers, pati sina itong mga aklaan dyan, sina Percy, sina Rene, sina lahat na dyan. Okay? Sila. Kaalyado na yan ni Martin Romualdez. May grupo na yan sila. Kasi Oo, sila-sila lang naman talaga gusto magpa-impeach kay Sara Duterte. Alam nyo, yung mga taong gusto magpa-impeach kay Sara Duterte, puro kadikit ni Romualdez. Aralin nyo. Puro kadikit ni Romualdez. Sila ang talagang nagsulong ng impeachment ni VP Sara. That's true. That's true. alam nila na pagdating ng eleksyon, iba ang grupo ni BBM at iba ang grupo ni Martin Romualdez. Magkalaban yan ngayon. Tingnan nyo, si Martin Romualdez, ang hinihintay ng taong bayan kung totoo ba yung sinabi ni BBM na he is afraid na ang speaker ay kasuhan na at hulihin na at ikulong na. So, hindi po nagiging maganda po ang relasyon ni Martin Romualdez at ni BBM ngayon. Pero pinagsisihan, sabi ng sa kabilang mga vlogger ha, pinagsisihan raw ni BBM yung sinabi niya sa SONA. Kasi, hindi nila hawak ang beat. Hindi nila hawak ang beat. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, wala nang tanging paraan para talunin nila si VP Sara. Wala nang tanging paraan. Kaya nagpanik sila. Mas lalo silang nagpanik at napraning nung nalaman nila na merong gagawin si VP Sara sa 2028 kapag siya ang maging presidente. Ano yun? Gusto niyong malaman? Ha? Ano yun? Gusto ba ninyong malaman kung Ano ano ang gagawin ni VP Sara sa 2028 kapag siya ang mapresidente? Gusto niyo? Kaya, panoorin nyo itong buong video na ito ha. Kasi sa kaduluduluhan ko i-reveal kung ano ang gagawin ni VP Sara. Okay? Kung ano ang gagawin ni VP Sara. Bakit natakot si BBM, si Tabaluslos, at si Trililing? I-reveal ko yan. For the meantime, pag-usapan natin. Ha? Kasi, kung mapapansin ninyo, si Trillanes ngayon, sinuportahan niya ang Risa Na movement. Meron silang Risa Na movement ha. Bagay naman talaga silang magsama. Pareho silang engong eh. Diba? Si Risa at si Trillanes, bagay na bagay talaga silang magsama. Gusto nyo magpakasal na sila. Hindi, may mga asawa. Pero sa totoo lang, bagay sila. Kung tatakbo nga si Risa na presidente, mas maganda. Vice President niya si Trillanes, pareho silang engeng. Pareho silang kulelat. Maasa pa ng panalo tong dalawang to eh. Kahit magsanib pa silang dalawa, kahit isama pa nila si Itaguro, si Sansui, tawagin na nila lahat, walang mangyayari. Istorya ko lahat ang magiging mangyari nila. I-reveal ko ha. Mapapansin ninyo, si Hontiveros ngayon, nagpatakbo siya ng grupo ngayon ng Risa Na movement. Pucha naman, may grupo pa ang puta. Talagang walang magawa sa buhay. Talagang desidido talaga siya tumakbo, no? Ay nako, Honti, tumakbo ka na lang. Tumakbo ka na lang sa labas ng bahay niyo. Huwag sa politika, tama na yan. Kung ako sa'yo, titigil ko na yung kahibangan na yan sa pagiging presidente. Oh my God. Gracious. Kung maalala pa nga natin, I think sa Laguna yata yun, yung first na launching nila sa Risa Na movement. Launching talaga, first Risa Na launching. movement, Pam. Di syempre, May ganun pa eh. pumunta doon yung mga some, okay? Ito ha, Oh. some of the Pinklawan. Oh. Pumunta doon. Pero hindi lahat, okay? Ang color kasi ni Riza Hontiveros, puti. Puti. Okay? Oh. Si Lenny Robredo, pink. Okay? Pink. Ngayon, di umano ha, ito yung mga Putian. sabi ng mga vloggers, mga DDS vloggers, sabi nila, Don Mar, ano raw, ang Risa Na
ibang grupo raw yon. At meron ring grupo na mga Pinklawan na dati sumuporta doon sa 2022 election na ikinadismaya ni Leni Robredo kasi raw, sabi nila, nagdepression raw si Robredo nung natalo siya. Siyempre, masakit yun, no? Kasi malaki ang gasto nun. Buti na na-depress si Lenny. Si Madam Lenny, buti na na-depress, hindi nagluto ng maraming lugaw. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang force, no? Energy. Pero natalo siya. Oo, sumayaw pa yung anak ni Gary B ng pagkatindi-tindi nun. Halos bali-baliin na yung buto. Wala pa rin talagang panalo. Siyempre, expect ka pang nanalo. Talo ka na talaga. Sabi nila, yung grupo na yon, hindi raw lahat ng grupo na yon, yung 2022 na Pinklawan, ay sumuporta kay Risa Hontiveros. Hindi raw lahat sumuporta. Kaunti lang raw. So sa hanay ng mga Pinklawan ngayon, divided rin sila. Nade-divide rin sila. Kasi di umano, ang sabi nila, marami raw mga Pinklawan na ayaw rin nila kay Hontiveros. Ayun maraming Pinklawan na ayaw kay Hontiveros. Ay, mahirap yan. Kasi hindi niya kayang pag-unitin yan. Kasi magkakaano yan, di ba? Ang mga kakamping, mga dating dilawan yan. Kumbaga, ganun pa rin yan dikit pa rin yan Kaso hindi kayang pag-unitin. Ibig sabihin, ayaw kay Honti. Kapag hindi niya ma-unite yung ibang kakamping. So kung ako kay Honti talaga, hindi na talaga ako tatakbo. Kung ganyan lang, kahit mga ultimo mga kasama ko na, hindi ako susuporta. Diyos ko naman. Ano ba nakain ni Honti para tumakbo? Pamanggulo. Yan ang sabi nila. Ayaw rin nila raw. So ang nangyari ngayon, no? Hindi raw masyadong maganda ang usapan, hindi relasyon, kasi given na yan magkaibigan niyan sila. Pero hindi raw maganda ang usapan kung sino ang tatakbo dito sa Pinklawan, Risa na, sa Dilawan. Divided sila. Hindi raw maganda ang usapan kung si Risa Hontiveros ang tatakbo, kung si Leni Robredo ang tatakbo. Mas maganda ipambato na lang nila si Leni Robredo. Kasi kahit papano, may laban-laban ng konti si Leni Robredo kaysa kay Risa. Pero tingin ko ito si Risa, gaya na sinabi ko nga, tingin ko parang pamanggulo lang to Pero talagang meron talaga silang manok na isusulong dyan. Diba? Siyempre, ito si Risa, parang, ikaw sasalo ng mga, ikaw sasalo ng mga banat, Kasi halimbawa, yung tunay na manok nila ng Pinklawan, ng Dilawan ng ilabas, siyempre sasalo ng banat yun. Diba? So para hindi sumalo ng banat yun, para hindi madali yun, para hindi masira yun, na sinasabi, baka sasabihin nila kasi sinisiraan nila So si Risa na lang yung parang pinampront nila. Kasi sa totoo lang, wala akong makitang dahilan para maging presidente si Risa. Diba? Sa boto pa lang, sigurado, laglag na Kita mo naman sa survey. Diyos ko, bagsak na bagsak. So parang iniisip ko, baka mamaya panggulo lang to. Panggulo lang. Kumbaga siya yung sasalo ng Siya yung sasalo ng mga banat sa kanila. Sigurado, parang sigurado yan Ewan ko ba, nako. Kasi sabi ng ibang mga Pinklawan, nagalit sila bakit merong Risa na movement. Nagalit sila bakit raw bida-bida itong si Hontiveros. So nagagalit talaga sila. Matagal naman bida-bida yan. Nagtaka pa sila. Kasi meron talagang loyal ni Leni Robredo na gusto talaga nilang tumakbo si Leni Robredo sa 2026, sa 2028. Pwede. Kaya ganun yung nangyari ngayon. Yung sa Laguna, akala nila mag-click, okay? Yung isang vlogger na, silang nagsabi, hindi ako yung pangit raw na vlogger, yung naka-glasses na, raw yan, vlogger raw yan ni Hontiveros. Kilala nyo yan, di ba? Yung parang no-cos yung mukha. Sino yun? Nakalimutan ko yung pangalan Si Lovely Granada. Hindi ako nagsabi niyan Uy, maganda naman si Lovely, di ba? Maganda naman. Ang sabi kasi nila, parang no-cos, pangit raw si Lovely. Sabi ko, maganda naman si Lovely, kayo naman.
God created Pinola pa ni Sir Donmar. na beautiful. O, di ba? Si Lovely lang ang pinaka. Sir Donmar, parang mabigat ang kalooban mo sa sinasabi mo. So, yun raw, no? Yan din ang ano. Sa hanay naman dito, sa mga kay Tambalos-los, ibang grupo rin yan. Ang vlogger niyan, ang nagpautot yan, si Ano, grupo ng mga buhaya. The Alligators. Di ba? Risa na movement. Ito naman kay Tambi. The Alligators. sino yung isang vlogger na dating DDS na para ring nukos raw ang mukha. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Hindi ako nagsabi niyan. Para raw rin ng nukos ang mukha. Sino yun? Si Magno. Si Jam Magno. Jam Magno. Ibang grupo rin sila, no? Grupo yan ng mga kay Tambaluslos yan. Martin Romualdez raw yan na grupo. Meron na din yung grupo rin yan. At kasama nila ang mga kongresista. Okay? Mga kongresista. Sigurado yan. Grupo Tambi yan yan eh. ni Martin Romualdez. Meaning kasi, kung si Martin Romualdez ang tatakbong Si Pumalear. presidente ng Pilipinas, automatic na raw yan na susuportahan ng mga congressman. Isa na dyan si Barbers, si Ridon, si Luistro, si Grabe. Dilima, yung mga Akbayan, yung mga sila Rene, susuportahan. Pag nanalong presidente si Tambi, tago nyo na ang mga pera nyo, katunay. Kasi Baka mamaya pag naging presidente ng Pilipinas siya, wala nang magbayad ng buwis. Yung tipong pupunta ka ng grocery, di ba may mga VAT doon? Di ba? May mga binabawas ng buwis. Titignan mo pa yung resibo mo. Uy, ba't binabawasan mo ako ng buwis? Akin na yung buwis na mo. Akin na yung buwis na binabawas mo rito. Ayoko magbigay. wala silang choice, suportahan nila. Kasi Wala ako ibig sabihin doon, ha? Baka mamaya lagyan nyo ng kulay, ha? di umano sabi nila, nasabliga ng maleta. May utang na loob na sila. Di syempre, ang number one kaaway ngayon ni Martin Romualdez ay si VP Sara. At ang utos raw, di umano, ng kanilang leader na si Tambaluslos, siguraduhin nyo raw na ma-impeach si VP Sara. Yun, oh. Yan ang grupo nila. Ano naman ngayon kung ma-impeach si BP Sara? Kung tatakbo siyang presidente, kahit naman ma-impeach si BP Sara, hindi pa rin siya mananalo. Yung utak ni Tambi tsaka utak ni Ontiveros magkadikit eh. Parehong-pareho, abot na abot nila yung isa't isa eh. Tapos, meron ring grupo itong aside from Romualdez meron ring grupo dito kay BBM. Which is, di umano sa naririnig natin ng mga vloggers ni BBM, wala na raw gana ang sa kampo ni BBM. Si BBM raw ay naghihintay na lang siya sa kanyang political advisor kung sino ang susuportahan niya. It's either susuporta ba siya dito kay Leni Robredo kung sakasakaling tatakbo o dito kay Riza Hontiveros na malabo raw suportahan itong si Riza Hontiveros. Mas bet raw, yan ang sabi ng mga vloggers ng kabila, mas bet raw ni BBM na suportahan itong si Leni Robredo sa 2028. Hindi, totoo yan. Para sa akin, kung mamimili si BBM kay Hontiveros, kay Tambi, sigurado yan na susuportahan yan. Si Leni. Kasi si Leni yung walang bahid na record eh. Kung tutusin, totoo naman yun. Walang kahit na anong bahid si Leni. No? Kumbaga, wala siyang issue, wala siyang Siguro ang naging issue niya lang yung medyo pag sumasagot-sagot siya sa mga interview, parang ang layo niyang kausap. Siguro parang ganun lang. Pero si Tambi tsaka si negative yun. Hindi susuportahan ni BBM yun. At saka kung magsusulong si BBM ng sarili niyang manok, wala naman siyang makikitang pwede sa mga kasama niya. Lahat ng mga kasama niya, puro nabubuisit yung tao. Kaya mas maganda siguro, sumuporta na lang siya. Kung susuporta siya kay Leni, go! Di ba? Hindi raw si Riza Hontiveros. So nagkagulo na sila, no? Si BBM raw,
kung aside sa kanilang plano na susuporta sila kay Leni Robredo, kung hindi man tatakbo si Leni Robredo, ang sabi nila, no, meron raw silang surprise candidate. Okay? Meron raw silang surprise na kandidato itong BBM administration. Oh, sino na naman yun? Ano, surprise candidate na naman yun? Mukhang malakas yun, mga katunay, ah. Surprise pa. Baka mamaya si Torre lang yan. Pero ni-reveal ng isang vlogger ng kabila na ayaw nilang i-reveal. Ayaw nilang i-reveal itong bet na vlogger ni BBM na patakbuhin nila sa 2028 kasi baka raw masira ang pangalan. Okay, ayaw nilang i-reveal. Tapos sabi ng mga vlogger sa kabila, parang hindi rin nila bet ang parang hindi nila type rin itong ay hulaan nyo. Ilagay nyo sa comment section dito sa Don Mar TV. Ilagay nyo sino ang surprise candidate ng Marcos administration. Hindi si Leni Robredo hindi si Ontiveros. Meron raw. Ito option raw ito. Sino kaya? Balita ko cabinet secretary raw. Cabinet secretary raw. Tapos sabi nila senador raw ngayon. Senador raw ngayon, senador Cabinet Secretary, Senador ngayon. Sino yun? Kaya mga katunay, sino yun? Naging cabinet secretary tapos senador raw. Hindi ko lang Sino? Si Erwin Tulfo? alam kung dalawa ba silang surprise? Senador na ngayon o dating cabinet secretary o cabinet secretary? Na malabo itong, ayon sa mga loyalista, malabo raw manalo rin. Kaya hindi nila bet, okay? Kasi yung bet nila si Sandro Marcos, si Sandro Marcos hindi pa pwedeng tumakbo eh. Wala, bata pa yun. Di pa pwede Hindi yun. pa pwedeng tumakbo si Sandro. Oo, bata pa yun. So, yan po ang tatlong grupo ngayon. Kaya, meron raw naganap na meeting. Okay, ito raw, meron raw naganap na meeting. Pero hindi meeting ng mga leaders meeting raw umano ito ng mga forces. Meaning to say, yung mga galamay ni BBM, galamay ni Martin Romualdez, galamay rin dito sa mga Pinklawan. Okay, itong sina Rizal. Nag-combine raw sila na hindi po pwede natin matatalo si BP Sara kung kampo lang ni BBM ang kukontra dito. Tama. Hindi rin pwedeng si Risa Hontiveros ang kukontra nito. Kasi kaunti lang talaga ang grupo o nagsuporta dito kay Risa Hontiveros. Kasi kung ganyan ang senaryo, no, kung ganyan ang plano, magsasanib puwersa sila, ang ibig sabihin niyan, yung mga sumusuporta kay BBM, mga sumusuporta kay Trillanes, kay Hontiveros, kay Tambi, parang pagsasamahin para mas lumobo yung boto. 'Di ba? Para makakuha uli sila ng 31 million. Kung makakakuha, kung sasampa pa ng 31 million. Parang ganun yun. Naktignan nyo naman si VP Sara, walang kinikilos, pero kita nyo naman, ang taas lagi sa survey. Sinasabi nga nila, hindi ka na kumikilo, Sara Duterte, ganito, ganyan. Pero kita mo yung mga tao, hindi pa rin naniniwala sa mga pinagsasasabi nila. Hindi pa rin bumabagsak si Sara Duterte. Kahit magsama-sama pa sila. Diba? Kahit magsama-sama pa kayo. Pero sige, galingan nyo na lang, no? Galingan nyo na lang yung pagko-combine nyo ng mga forces ninyo. May kahinatnan sana yan, di ba? At mas lalong hindi kaya raw di umano ni Leni Robredo kung si Leni Robredo na lang raw ang pag-asa ditong kukontra kay BP Sara. Si Leni, hindi niya kaya yan. Negative yan, negative. Siguro makakatakbo si Leni. Siguro kung tutusin, pag tumakbo si Leni, kapag nagkaroon ng eleksyon, yung boto niya, maaaring may bilang naman. May bilang. Kumbaga, hindi kahiya-hiya. Di ba? May laban. Hindi naman yung laban na malapit kay BP Sara. Pero hindi natin alam, di ba? Huwag natin unahan ng sitwasyon. Tignan na lang natin. Pero sa tingin ko, kung maglalaban si Leni at si VP Sara, hindi to dikitan. Hindi dikitan to. Pero, kung suportahan ito ni Risa Hontiveros, kung suportahan ito ni Martin Romualdez, kung suportahan ito ni Bongbong Marcos.
So yan ngayon ang nangyari. Okay? Kasi hindi po to mangyari ang kanilang meeting na ito na mag-combine sila kung hindi nila narinig di umano ang sabi-sabi na merong gagawin si VP Sara kapag siya'y mananalo bilang presidente ng Pilipinas. Ano yun? Yan raw. Yang grupo nila Trillanes ha, yan ang ibig kong sabihin na risa na. So yan ngayon. May nilabas na statement itong si Trillanes na nagpapakita na natakot na. Hindi ko lang makuha-kuha yung video na yan. Narinig po natin ito, yung istorya na yan, natakot raw si Trillanes. Kaya naman talaga sinisipag yan dahil talaga naman natatakot yan eh. Kaya ayaw niyang manalo yung mga Duterte, natatakot naman talaga. Alam niya siya ang isa sa mga maapektuhan talaga. Siguro kung sa listahan, nasa top 3 yan eh. Dito sa vlogger na si Jesus Duque. Okay? Isa rin ito si Jesus Duque, magaling rin ito eh. Pakinggan natin ang kanyang vlog ha. Bago ko i-reveal kung anong sasabihin, kung anong gagawin ni VP Sara, pakinggan muna natin itong vlogger na si Jesus Duque. Kinaugnayan po ito sa vlog natin ngayon. Okay? Itong analysis Yes. natin na mag-combine powers na raw sila. May kinaugnayan po ito kaunti. Okay? Pakinggan natin ha. Pakinggan natin ito. Panoorin natin. Kayo nang manghusga, kayo nang mag-analyze din dito kung anong reaction ninyo. Nagpapanik na si Sunny Trillanes. Napanood ko yung kanyang video na nagsasabing hindi nararamdaman ni Leni Robredo kung gaano kasama ang magiging administrasyon ng isang Sara Duterte. Magtulong-tulong na kayong mga animal kayo. Panigurado talaga yung ginawa nyo kay former President Duterte at ginawa nyo sa taong bayan na pinagtulong-tulungan nyo, masira lang ang mga Duterte at mapabayaan yung pagpapatakbo sa gobyerno. Kasama ka doon, Trillanes, na nakinabang sa mga ninyakaw ng administrasyon na ito para makagawa ka ng sarili mong operasyon. Masira mo lang ang mga Duterte, mapakulong mo sa dahig si former President Duterte at tarantaduhin ninyo ang mga Kasi ito ha, tama itong sinabi ni Jesus Duque. Si Trillanes kasi, ito ha, bigyan ko kayo ng konteksto. Si Trillanes kasi, sa kanyang sarili at sa kanyang political career, alam niya na wala na talaga siyang pag-asang manalo. Kahit nga barangay tanod eh. Kahit barangay tanod, hindi na siya manalo. Wala na, hindi na makakabalik yan. Kahit nga raw na mayor dyan sa kanilang lugar, hindi na siya manalo-nalo. Wala na. Hindi na makakabalik Kaya yan. nga, Negative yan. Sabi ng ibang mga vloggers sa kabila, ayaw raw magpa-endorso ni Leni Robredo kapag siya ang tatakbong presidente. Ayaw niyang magpa-endorso kay Trillanes. Hindi, talagang totoo naman, no? Kahit pa paano, real talk. Real talk ni Leni yun. Kung talaga sinabi ni Leni yun na hindi siya magpapa-endorso kay Trillanes. Si Trillanes, napakadaming kritiko niyan. No? Yung kritiko talaga na legit na mga kritiko talaga. Maraming naiinis talaga dyan kay Trillanes sa mga pinaggagawa niyang move. Diba? Kung magpapa-endorso si Leni dyan, wag na siya tumakbo. Diba? Kung baga kung tutusin sa laban ni Leni, kung sakaling tatakbo siya sa pagiging presidente, hindi niya na kailangan yung anino ni Trillanes. Kung baga hindi siya dapat nagpapasuporta sa mga tao na alam niya na talagang bad record, yung talagang busitang taong bayan. Makakasira sa kanya yun. Diba? Siyempre, isipin, pag nanalo presidente to, kung sila Trillanes, makikinabang na naman dito. Diba? Kaya sigurado, hindi magpapa-endorso yan. Kung pag nagpa-endorso si Leni, diyan ka na lang sa Naga, Madam Leni. Mag-mayor ka na lang dyan. Mas malaki pa yung maitutulong mo sa mga kababayan natin dyan. Diba? Total, ayos naman yung pamamalakad mo dyan eh. Diba? Kasi it will be a suicide raw na kung malalaman ng taong bayan na si Trillanes nakasuporta kay Leni Robredo, diretso iniduro na raw yan. Yan ang sabi nila ha. Kaya nga, si Trillanes, dikit siya ng dikit ngayon sa kay Risa Hontiveros. Yung bagay yun, maghilahan sila pababa. Kay Risa naman kasi, wala nang ibabagsak yun eh. Bagsak na talaga eh. Kasi, napag-alaman ni Trillanes na marami ring
mga supporters ni Hontiveros na sinasabayan siya. Ano ka mo? Maraming supporter, baka nananaginip sila ng gising. Ewan ko ba dito kung saan humuhugot tong mga to, no? Ng lakas ng loob. 'Di ba? Yung sinasabing maraming sumusuporta sa kanila, taong bayan, nandiyan dyan sa likuran nila, mga indot. Wala kaming maramdaman. Wala kaming nakikitang sumusuporta sa inyo. Eh halos puro hate nga yung mga nagiging komento ng tao sa inyo. Ay, nako. Parang nga susuporta nga sa inyo, mga kamag-anak nyo lang. Si Hontiveros, game naman si Hontiveros na, okay, Trillanes, kung gusto mo akong suportahan mo ako. Alam niyo ba kung bakit game na game si Hontiveros dito kay Trillanes? Kasi alam ni Hontiveros na wala siyang grupo. Wala siyang numbers. So parang sa Bisaya pa, gidaginot ni Hontiveros si Trillanes. O sige, si Trillanes, supporter, sige na. So, tulungan mo na lang ako, support ka na lang kasi wala naman akong numero. Narinig ko nga yung speech ni Hontiveros sa kanilang para Magsasama yung dalawang nakakabuisit. Go! ang risa na. Parang nananawagan pa siya na mang-iinganyo ng mga Pilipino na, sige na, sabihin nyo na ang mga Pilipino na may risa na movement tayo para raw sa kaunlaran ng Kaya 2028. movement dyan. Risa na movement. Naku po. Risa Hontiveros, parang desperado ka yata, sa totoo lang. Pilipino dahil sa mga pansarili nyong mga ambisyon. Correct. Takot kayo na si Sara Duterte ang maging Pangulo dahil walang korupsyon. At sigurado Tama. makukulong kayong lahat. Makakalkalsa ni Trillanes lahat ng kabulastugan mo. Yes. So parang alam nyo na kung anong gagawin ni BP Sara. Okay, mamaya. Yan ang kinatatakot mo. At kung pagbabasihan natin yung sinasabi ni Trillanes at mga sinasabi ng mga nasa prosecution sa impeachment, malamang sa malamang dahil wala silang ebidensya, maa-acquit si Sara Duterte. At ang kanila na lang talagang pag-asa ay patakbuhin si Leni Robredo, suportahan ng Administrasyon Marcos, magtulong-tulong sila para lahat sila protektado kung sakaling manalo si Leni Robredo. Ayun ay kung sakali. Tama. Malabo pa sa sabaw ng pusit na mananalo yan sa isang Sara Duterte. Di ba? Kaya lalong dumarami ang naniniwala kay Sara Duterte dahil Sasabihin na naman ng iba, kita nyo naman si Lenny, dikit lang kay Sara yan. Yeah. Siyempre, hindi naman mawawala dyan yung mga salita ng mga sumusuporta sa kanila eh. Ganun naman yun. Kumbaga, meron pa rin pampalakas ng loob. Sigurado yan. tulong-tulong na kayo, nagdududa ang mga Pilipino na lahat kayo dyan puro kawatan, nakikinabang sa pera ng taong bayan at ayaw nyong maupo si Sara Duterte dahil lahat kayo sa kulungan pupulutin. Sayang ang bayot. Yung mga iyakin, pasok. Sige i-reveal natin Parang alam ko na yan bakit ang grupo ni Trillanes at ni Hontiveros, Bongbong Marcos at itong grupo ni Martin Romualdez, bakit natakot sila dito sa umuugong na istorya? Hindi ko ma-confirm ito pero raw di umano ang sabi raw ni Vice President Inday Sara Duterte, ito galing rin ito sa mga kaalyado raw ni VP Sara ang nagsabi nito, na kapag siya raw ang magiging presidente, si VP Sara sa 2028, sisiguraduhin raw niya, ito yung una sisiguraduhin raw niya na makabalik si former President Rodrigo Roa Duterte. Sure yan, sigurado yan. Siguradong yan talaga ang unang-unang gagawin ni Sara Duterte. Talaga, totoo yan. Ako, nauunawaan ko yan galing kay Vice President yan. Di umano Sigurado yan. na yan po ang pinakauna niyang gagawin na maibalik si Tatay Digong dito sa Tama. Pilipinas. Kasi unang-una, ang layunin yan, the people of the Philippines is hungry sa presence ni Tatay Digong. Yan ang pinakatotoo niyan. Marami kasing mga Pilipino ang hindi nagugustuhan sa ginawa ni BBM dito sa
deliver ni Tatay Digong sa Hague, maraming hindi nagugusto doon. Oo. Nagalit. Totoo yun. Kaya, yun ang pinakaunang gawin ni BP Sara na mapabalik. Kasi kapag maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas, That's right. lalong lalakas ang grupo ng mga DDS. Lalong lalakas. Oo. Kung i-analyze, Kaya nga binawas nila sa Tatay Digong dito, kaya nila tinanggal yan eh. 'Di ba? Nung midterm election, dinala nila sa Tatay Digong sa The Hague. Dahil yun naman talaga yung purpose nun eh. Na mabawasan ang impluensya, ang lakas ng kahan ng mga Duterte. Pero hindi nila inaasahan na kahit wala si Tatay Digong, magiging malakas pa rin yung kahan ng mga Duterte. Nawawumali sila doon. 'Di ba? O nandiyan pa si BP Sara. Ngayon, si BP Sara naman ang tinatrabaho na mawala. Sa tingin nyo ba, pag nawala si Sara Duterte, si Digong, mahina na yung kahan ng mga Duterte? That's impossible. Tingin ko, malakas pa rin. At lalo silang makakakuha ng simpatya, oras na sila ay parehong nawala. Kung halimbawa, si Tatay Digong nakulong sa ICC, si BP Sara inimpeach. O, tingin ba nila, hihina ang mga Duterte doon? Hindi. Baka nga mas lalo pa silang lumakas eh. Minsan mga tanga din silang mag-isip eh. No? Ang tanga ng pamamaraan na ginagawa nila. Diba? Sila yung gumagawa ng paraan para lumakas sa mga Duterte. Diba ang ginagawa nila? Gusto nila pahinain ng mga Duterte. Bakit pinapalakas nila yung mga Duterte? Diba? Yung mga ginagawa nila, pagpapalakas sa mga Duterte yan. Lalo nilang pinapalakas. Lalo nilang ginigipit ang mga Duterte. Lalo nilang tinatamasa yung pag-impeach kay Sara Duterte, yung pagdala kay Tatay Digong sa The Hague, kita nyo, nababaliktad ang sitwasyon. Tumataas si Sara Duterte. 'Di ba? Pangit yung nagiging resulta. ninyo, noong si Tatay Digong ay ipinakulong nila, tingnan ninyo ang nangyari ngayon. 'Di ba? Unti-unti na ring nakukulong ang mga kaalyado ni Tatay Digong. Oh. Kasi magaling rin sila eh. Una nilang pinakulong si Tatay Digong para hindi na sila mahihirapan ikulong ang mga kaalyado ring mga galamay ni Tatay Digong. Oh, kasi si Tatay Digong, kung sa ano pa yan, si Tatay Digong ang ulo sa lahat natin ng mga DDS. So in order for them, para wala nang sagabal, unahin mo yung ulo. Oh, unahin mo yung ulo. Ganyan sila eh. Kasi hindi nila kaya makipaglaban sa mga Duterte ng patas na nakasaad lang sa Ang legality. problema nga doon sila nakatutok sa ulo pero yung mga galamay, 'di ba? Hindi nila tinatagpas. Yun ang magiging problema nila. Kasi sa totoo lang, no, ang kahan ng mga Duterte, ano yan parang ano sila parang hindi sila one-man team kung sa basketball. Lahat sila gumagana Lahat ng player nila is magagaling. Lahat may sinabi. 'Di ba? Hindi isang tao lang ang magaling sa kanila. Kaya kahit sabihin natin na mawala si Tatay Digong dyan, mawala si BP Sara dyan, may mga ibang player pa na pwedeng maglaro ng maganda. 'Di ba? Na hindi lang sila. Oh. Kaya talaga lugi sila dyan. O sa konstitusyon ng Pilipinas, hindi nila kaya eh. Oo. Kaya idadaan na lang nila sa mga political, itong mga ginagawa nila ngayon. Gagamitin ang resources ng gobyerno para lang mapakulong nila ang kalaban sa politika. Tama. At heto pa, umano kapag mananalo si BP Sara bilang presidente ng Pilipinas, ito yung pinakamatindi. Di umano. I don't know if this is true, pero sabi ng mga kakilala kong vloggers, kaya raw nagpapanik ngayon ang grupo nila BBM, Martin at itong si Trillanes, itong si Narisa. Pati na rin yan si Leni Robredo. Magsanib puwersa sila para labanan si VP Sara. Kaya raw nagpanik sila. Kasi ang sabi raw ni VP Sara, kapag siya ang magiging presidente ng Pilipinas, uubusin raw niya ang lahat ng naglustay ng pera ng taong bayan. Yun yung kinatatakutan nila. Kaya hindi talaga nila tatantanan si Sara doon. Kasi yun ang isa sa mga advokasya ni BP Sara.
No? Nauubusin niya talaga yung mga naglustay ng pera ng Pilipinas. Kung uubusin niya yon, sigurado mapupuno yung kulungan. Sigurado yan. Hindi lang isa o dalawang tao yan. Kaya takot na takot sila dyan. Kaya nga, di ba sinabi ni Abante, in-interview siya, kung manalo si Sara Duterte ang presidente, ano mangyayari sa inyo? Ay wala na. Finish na. Kahit si Abante, alam niya. Di ba? Lalong-lalo na yung iba pa. Lalong-lalo na din yung mga sangkot sa mga nangyaring pandarambong dyan sa pera ng taong bayan. Mas lalong kakabahan yung mga yun. Kaya gagawa sila ng paraan para hindi tumakbong presidente si Sara Duterte. Dahil may ganyang klaseng advokasya si Sara eh. Di ba? Naubusin ang mga naglustay ng pera ng taong bayan. Sigurado kasi alam nila sa sarili nila na gagawin talaga ni Sara Duterte yun. Hindi salita yun. Di ba? So hanggat maaari, hanggat hindi dumarating ang 2027, yung kalahatian nun, hanggat di pa nagti-2028, ay kailangan trabahuhin na natin si Sara Duterte. Di ba? Parang ganun yan. Kaya ako, hindi ako nagtataka eh. Uubusin raw niya na ipakulong Yari lahat kayo. ng ito. Okay? Lahat ng ito. Lahat ng ikinagalit ng taong bayan, uubusin ni BP Sara kung sino itong mga taong ito. At wala ng iba, ang mga nagpapanik, sila yung mga natatamaan rito. Ayun, natating natin kaya ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natin kaya natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.